Apat na araw po binabaha ang ilang parte ng Malabon. Bukod kasi sa pag-uulan ng dala ng Bagyong Egay, sinabayan pa ito ng high tide at pagkasira ng ilang palaisdaan doon. Kaya naman ganoon na lang po katindi ang baha sa Malabon ngayon. At heto po, makikibalita tayo sa sitwasyon ng mga kapuso natin doon. At syempre, ihahatid po sa atin yan ni Maring Susan Enriquez. Mare! Palengke Queen, Maring Sue. Yes, mga sexing kumare. Ito, dito po sa Dampalit, Malabon, ramdam na ramdam pa rin ng ating mga kababayan yung epekto po ng pag-ulan. Ilang araw na sunod-sunod na pag-ulan. Actually, sabi ho ng mga residente dito sa Malabon, Friday pa lang, may mga pag-ulan na at nagtuloy-tuloy pa yun ng Sabado, Linggo hanggang kahapon. So, ito ho ang inaabot nila. Like dito ho sa Dampalit, yung nakikita nyo sa likuran ko. Ito, kailangan ho sumasakay sa mga styrofoam na balsa yung mga kababayan natin. Pero, ngayong araw na ito, magbibigay ho tayo ng servisyon totoo dahil kasama ho natin ang mga dalawang rubber boats from MMDA para magbigay ho ng libreng sakay doon sa ating mga kababayan dahil hindi ho umuubra ngayon dito yung actually kahapon nung pumunta kami yung mga tricycle hindi umubra pati yung mga sidecar. So sinasakyan ng mga residente rito papasok dito sa Merville Subdivision yung mga styrofoam na balsa. Yan po, pero may bayad ho yan, 10 piso bawat isang tao. Well, mas maganda-ganda ho ngayon ba dahil humupapahan na yung tubig, may mga nakakapasok ng ilang mga tricycle. Pero doon sa may dulo-dulo doon, nakikita nyo ho sa may pinakadulo, yan yung Dampalit Elementary School. Wala hong pasok dahil hindi makakarating yung mga eskwela, mga estudyante doon sa kanilang paaralan dahil malaki pa rin po ang tubig baha. Sa ganitong sitwasyon daw po, usually inaabot sila ng ilang linggo bago tuluyang humupa. Ang sinasabing dahilan, syempre yung mga pag-ulan, high tide at sabi pa nga nila, yung pagkasira ng ilang palaisdaan at pinapangambahan pa nila kapag nagpawala ng tubig ang ating mga dam mas makaka-apekto pa sa pagbaha dito sa kanilang lugar. So tuloy-tuloy po ang ating serbisyon totoo. Alamin din natin ang damdamin ng ating mga kapuso dito sa kanilang tao ng problema kapag sumasapit ang panahon ng tag-ulan. Mula po rito sa Malabon, back to studio po tayo. Thanks so much, Ate Sue. Ingat ka dyan. At sabi ng Pag-asa, nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility si Bagyong Egay. Pero huwag mag-relax-relax at may binabantayan pa ang Pag-asa ng isang low-pressure area na posibleng maging bagyo sa mga susunod na araw. Correct. At kung sakali, tatawagin niya ng Bagyong Falcon. Kaya ito ang mga pwede natin gawing paghahanda laban sa pagbabaha. Tuwing may bagyo at pag-ulan, nagbabadya ang pagkakaroon ng pagbaha sa ilang bahagi ng bansa. Kaya mahalaga maging maingat at maangkap sa pagsalubong sa mga ganitong kalamidad. Kaya naman pinaalalahanan ng lahat sa kani-kanilang komunidad na maglinis ng mga kanal para matanggal ang mga nakabara dito. Madali kasi makakadaloy dito ang tubig, ulan at maiwasan nyo ang flash flood. Kung nasa lugar kayo na madalas binabaha, alamin ang mga designated evacuation center na itatalaga ng inyong munisipyo. Alamin din ang mga numerong tatawagan kung maipit kayo sa sakuna. Para di kayo maghahol sakaling biglang lumaki ang tubig, makabubuti itaas na ang mga gamit sa ikalawang palapag ng inyong bahay. Okay, lagyan ito ng pagpapatungan para di maabot ng baha. Ilagay din sa plastic envelope ang mga importanteng dokumento upang hindi mabasa. Sakaling tumaas na ang tubig sa inyong lugar, i-off agad ang main switch ng kuryente para iwas aksidente. Lumikas agad at huwag magdalawang isip pa kung hindi na biro ang pagtaas ng tubig sa inyong tahanan. Tandaang mas mahalaga ang buhay kaysa mga gamit at ari-arian ninyong masisira ng baha. Mga kapuso, ilan lang yan sa mga dapat tandaan tuwing may banta ng pagbaha sa inyong lugar ngayong may bagyo. Lagi maging alerto para manatiling ligtas sa panahon ng sakuna. So alam na naman nila yung mga tao na nagka-experience in the past kung yung area nila ay bumabaha o hindi. Correct, correct. At repetitive naman tayo dito dahil nga sa news. Parang yung mga tips na binibigay namin sa inyo every single time na if ever alam namin na magbabaha, ito yung binibigay namin sa inyo. So, para maging part na ng subconscious nyo yung kung paano kikilos pag dumarating yung mga... Reflex na, kumbaga, knee-jerk reaction na yan. Yes, tama. At ito, dahil sa... Ay, sorry. Ito nga, dahil sa baha ngayong tag-ulan, dapat tayong mag-ingat sa mga waterborne disease. Kaya sa aming pagbabalik, ituturo naman ng ilang paraan para tsaking malinis ang iyong mga inuming tubig. Very important yan kasi marami nga nagkakaroon ng kaso ng tawag dito, nasisira yung tiyan nila kasi... Yes, that's sa tubig. Always keep it clean. At ito naman, gusto niyo malaman kung bakit singkit si Lynn? No comment! Go, Lynn! Pansit na naman! Pansit na naman! Bakit ba? Hindi ko na pala kailangan ipula kay aking mata, no? Pero kasi sanay tayo sa pansit na lutong bahay, di ba? Kaya ngayong umaga, papakita namin sa iba't ibang klase ng pansit na lutong pansiteria style. O di ba? Iba't ibang klase, kaya masarap yan. Abangan niyo po kung paano magluto niyan sa pagbabalik ng Unang Hirit! Dami sahog!